kapapis! Super lamig ngayon sa amin. Kahapon pa nag-uulan, kaya medyo tinatamad din akong gumalaw-galaw. Ewan ko ba kung bakit ganito ang aming panahon for today's video. Super lamig, pero ayan, ganito po yung aming panahon. Ang sarap magkape. Sarap humigop ng sopas. Ang sarap humigop ng lugaw, kumain ng lugaw. Kaya lang mga ka-chupa, for today's video, magpa-fasting ako kasi ang dami na namin kinain, hindi pa natunaw sa aking tiyan. So, kailangan ko mag-fasting. So, pati yung asawa ko naka-fasting din. Pero si Kiki, hindi siya magpa-fasting for today's video. So, anyway, mga ka-chupapi, iniipon ko yung aking mga timba dahil iniipon ko yung tubig, ulan, for my plants. Kasi di ba may mga plants ako sa loob ng bahay. So, hindi na yung tubig ng gripo ang nilalagay ko. Yung ulan na. So, ipunin natin mga ka-chupapis. Ang lamig. Magja-jacket lang ako Ang lamig. Pero ang mga ka-chupa, gusto ko rin yung gantong weather. Diba sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung umuulan-ulan. Kasi nakikita ko yung yung mga halaman, parang naano sila na, ay sa wakas nakainom din ng tubig. Parang ganoon, di ba? Parang yung tubig nila is ulan. Sabihin sa akin, ano naman yung pinagsasabi mo dyan? Wala ka na namang masabi. Anyway, mga ka-chupapis, itong lamesa, nilagyan ko ng wallpaper. Kaya alam yung wallpaper na nabili ko sa Goodwill, hindi siya sticker. Akala ko sticker. So, nilagyan ko lang siya ng scotch tape. At least medyo okay na. Kasi nung nakaraan, di ba, ang pangit. Parang ito yung luma kong table. At least nagagamit ko siya dito. Di ba? Gusto nga itong itapon ng asawa ko. Sabi ko, wag. Ipunin ko muna itong mga tubig na to. Nanigas ang aking kamay. So mga ka-chupapis, silipin natin yung aking tanim. Ano nangyari? Ang aking mga tanim, mga ka-chupapis. Hindi ko muna siya lilinisin dahil maulan-ulan pa ngayon. Ayan Pinasok ko yung ibang aking mga pero yung iba dito ko tinira. Yung raspberries bumubunga na Ayusin ko na lang to pag tumigil na yung ulan. So, ito yung aking tubig. Ito is malinis na tubig to, mga ka-chupapis. Kita nyo naman, galing sa gripo. Ito naman is yung galing sa ulan. Yan ang gustong-gusto ng halaman. Tingnan nga natin yung ating garage kung meron pang timba doon.
May nakita ako. Hindi ko alam kung gagamitin pa ito ng asawa ko. Lalagyan ko sana ng tubig. So, tanong ko muna yung asawa ko. Sabi hindi kailangan daw ng asawa ko. Hindi ko siya magagamit. Lagayan daw ng gas yun. So, anyway, mga kachupapis, magpa-fasting kami nga. Sabi ko nga sa inyo mga kachupapi. Magpa-fasting kami ng aking asawa. At tingnan natin kung gaano katagal itong fasting yan na to. Ewan ko kung maglalaro lang ba kami or what. So, kaya naghahanap ako ng mga gagawin dito sa bahay. Kasi, pag nakatenga lang ako, tapos nanonood ako ng mga, ng mga vlog. Tapos, yung mga vlog ko, puro kain. So, magugutom ulit. Kaya sabi ko, gagawa na nga lang ako ng mga paraan na gagalaw ako, maglilinis ako. So, ayun, mga kachupapi. Kaya nandito ako sa labas para kahit pa paano naanohan ako ng nature. Dahil kung aming bahay, sana may mga kachupa, no? Sana may salamin kami dito malaki. No? Para kahit nandito ako, hindi ako nilalamig. So, ilagay ko na nga ulit ito at mapupuno na naman itong bilis na ito, no? Pasok na tayo. Medyo malamig na. Hi! Ito, sarap ng buhay. Yan naman sarap ng buhay. No! Ganyan-ganyan. Tingin-tingin lang. Nood-nood lang. No! Pagod ang mama mo. So, anong gagawin mo ngayon? Alam mo, pasalamat talaga ako dahil nandito talaga ang Hiki. Dahil kung wala, feeling ko nabaliw na ako rito. Naki. Yakap mama. Pagod ang mama mo. So, anong gagawin? Ay, mga kachapapis. Feeling ko kung nasa Pinas lang ako, siguro masaya ako. Actually, masaya rin naman ako dito. Kaya lang, nalulungkot ako mga chupa kasi hindi ko na nagagawa yung mga nagagawa ko sa Pinas. Pero pagka summer, tapos umulan mga chupa, maliligo ko sa ulan. Wag lang ngayon kasi ang lamig, naninigas na yung kamay ko. Bad. Ay, nako. Pakasalbahin na ito mo. Ako, mama mo ko, ha? Mama mo ko, ha? Intindihan mo? Lamig? Nanigas yung kamay ko. Saglit ko lang hinawakan yung tubig ng ulan. Nanigas na. Sana pala bumili ako ng malaking timba. Lock ko na nga ito. Kiki, andyan na higaan mo, ha. Oh. Nilagay ko yung higaan dito ni Kiki. Kasi minsan inaano niya sinisira niya Kaya minsan babanas ako dito sa batang to Mahal-mahal pa naman din yan. Anyway, mga kachupa, naglinis na ako ng bahay. Ay, bakit pinasok yung madumi kong sanyelas? Kalimutan. Naglinis na ako ng bahay namin. Naghugas na ako. Ito mga kachupapis, yung aking halaman. Papakita ko sa inyo. Medyo dumami-dami na siya. Bumili kami nito sa Ollie's store. Kasi merong bukas ditong store. Pangalan Ollie's. Para siyang $3. Pero medyo may mga kamahalan. Ito nabili namin $19. So ayan siya.
Nilagay ko rito yung mga plants kasi nandito yung aming heater. Ayan yung heater. Binuksan ko yung heater. Medyo malamig kasi for today's video. Kaya ayokong mamamatay yung aking mga halaman. Ito yung aking kalabasa. Pinasok ko lahat mga chupa kasi nagmamatayan. Sabi ko sayang naman. Ito yung aking patola mga chupa. Yung binigay sa akin ng friend ko. Malaki na siya. Dati maliit lang yun. Lumalaki na yung aking patola. Diba? Sana lumaki pa siya para pagapangin ko na siya dun sa aming garden pagka medyo uminit na. Tapos yung milk na nasa labas, pinasok ko ulit dahil nilalamig siya. Ang dami ko ng mga tanim mga kachu. Ala? Ay, ano nangyari? May kumain. Sprayan ko nga ito ng ano. Kailangan kasi nitong beans, mainit. Parang nilamig yata siya sa taas. So, dito natin siya ilagay. Atin yung ba? Ako lagay yung aking mangga. Ipon ko kasi yung mga pinagugasan naming bigas. Ayun yung aking pinandidilig sa aking halaman. Kiki ha. Mag-aaway talaga tayo pagka nakita ko yung inaano mo yung aking halaman. Sinasabi ko sa'yo, okay. Mag-aaway talaga tayo. So, ayan yung aking halaman. Sabi nga ng mga nakatira dito, ano ba to? Puro na tayo, puro halaman na tayo. Baka mamaya lumayas na tayo dito sa bahay na to dahil puro halaman na yung pinatira mo. Sabi sa akin, sabi, ala, grabe naman. Ganyan sila. Wala silang love sa nature, mga kachopa. Hindi ko kasi sila katulad eh. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, siguro pagka nagkaroon ako ng anak, lagi kong hinihiling na sana yung anak ko katulad ko. May pagmamahal sa hayop, may pagmamahal sa halaman, sa nature, sa mga ginawa ng Panginoon. Kasi mga nakatira dito parang wala lang, bubuhay lang sila. Kakain, lalamon, tutulog, magrereklamo. Oo, mga nakatira dito. Kaya sabi ko, Panginoon, thank you Lord, dahil natagpuan kita. Kasi kung hindi kita natagpuan, siguro feeling ko sumuko na ako sa buhay na to. Oo, totoo lang kasi syempre hindi ko naman laging pinapakita sa inyo yung mga ganap dito sa bahay namin. Pero alam mo, palagi nga akong nagdadasal na sana palitan ng pagkatao yung mga nakatira dito. Palitan talaga ng pagkatao. Palambutin ba ang puso? Mamatay ang aking halaman kasi medyo mainit, malamig. Mamatay sila, gusto nila mainit. I-open ko nga yung heater namin. Mga kachupa, bumali pala kami ng mga paso sa Goodwill. Ayan, $99. Tapos ito naman $199. Ay, mas mura to. Ay, mas mura to kaysa dito. Kasi ito tatlo, ito dalawa lang. Diba? Mas mura. Tapos ito, kasi siguro brand new to. Sabagay, brand new kasi. Ito kasi parang second hand na, no? So, ayun yung mga pinag-bibili ko. Kunin ko kaya yung heater sa taas. I-heater ko kaya itong mga halaman ko nang mainitan sila. Ano? Para maano lang sila, no? Kunin ko nga. Kiki magpasaway dito pasaway ka lagi. Antay ka sa akin. So ito yung aming heater. Buksan ko lang siya dito. Mahinitan yung aking mga halaman dito. Kasi mamatay siya eh. Ito yung aking mga chupapi. So, yung melon, lumaki na siya. Kaya lang gusto ko na nga silang ilabas para gumapang na sila doon. Kaya lang, malamig pa rin talaga ang hindi mo mapigilan yung weather natin dahil hindi natin alam kung ito, laki na ng aking bin,
Very, very good. Love na love ka ng mama mo. Wala, natutuwa ako kasi tingnan mo dati, ano lang, seeds lang. Ngayon, di ba? Ito, may lettuce ako dito. Ayan. Nag-uumbo ka na, oh. Nakakatuwa lang kasi ang galing talaga ng Panginoon, no? Talagang ipipraise mo siya sa lahat ng mga ginagawa niya, eh, no? Alam mo, nagkamatayan na yung aking ano, hindi ko kasi nadidiligan to. Malamig kasi yung panahon ngayon, nakakaasa. Yung mga tao pa rito, ang hilig mag ano ng ano, heater. Laging binababaan. Kaya nga sabi ko mga kachupa, sana meron akong isang kwarto na ang akin lang ba. Yung kwarto na puro salamin ba. Kaya nga gusto kong ayusin yung nasa taas dun eh. Kasi gusto ko ba ilagay yung mga halaman dun. Baka kahit pa paano meron akong sariling ano na magagawa ko yung gusto ko. Kasi dito parang ay nako. Pero masaya naman ako mga kachupa. Masaya naman ako sa pinasok ko. Ang akin lang parang nakaka-depress pagka gusto mong gawin to, hindi mo magawa. Pero masaya ako sa buhay ko mga kachupa. Nakita nyo naman ako, lagi akong tumatawa. Ayan, meron na tayong lettuce at saka itong mga nakatayo, mga kamatis to eh. Pinaano ko pa siya, pinapalaki ko pa siya dahil ay, bakit ganun? Ito naman mga kachupa, ito yung aking tawag doon, butchoy. Inano ko na, nilagay ko na sa isa-isa para pagka tinranstant ko na sila sa labas, hindi na sila napuputulan ng ugat. Dapat lagi silang ano, basa yung lupa kasi pag hindi mo binabasa yung lupa nila, malaking chance na mamatay sila eh. Ki! Ano ba yan? Mag-aano ka rin? Maghahalaman ka rin? Ha? Halika, bilis. Mag-usap tayo. Kaya alam mo makakachupa. Natutuwa ako sa pusa ko kasi siya pwede ko siya kausapin. Masasabi ko lahat ng mga hinanakit ko kay Kiki, hindi niya kailangan, hindi niya masasabi sa iba, di ba? Kasi kapag hinahawakan ko si Kiki, parang nawawala stress ko. Alam niyo mga kachupa, sabi ko nga sa inyo, pag-aasawa hindi madali. Hindi siya madali. Akala ko madali lang. Pala hindi pala mga kachupa. Hindi pala siya madali. Diyan yung yung akli-ikli ng pasensya mo, hahaba siya. Hahaba yung pasensya mo. Tapos, hindi mo alam kung ano yung kailan ka sasabog. Kasi pagka sumabog ka, parang sabihin, ikaw pa ang mali. No? Totoo yan, mga kachupa. Parang naano ko sa pinasok. Minsan na, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, minsan na napapatanong ako sa sarili ko kung tama ba pinasok ko. Kasi parang, minsan naiisip ko mali yatang pumasok ako sa pamilyang broken. No? Yung hiwala yung asawa, may mga anak. Ayun, minsan napapatanong ako mga kachupa. Totoo yun hindi biro Minsan napapaisip ako kung, alam mo ba yun, yung hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Kasi nagkakaroon ako ng pagkakasala. Hindi ko masabi kasi 'di ba may times na tulad niyan, yung asawa ko may mga anak na. Hindi ko na mamapilit yung mga anak na gustuhin ako. Syempre 'di ba? Ano yan eh, may sarili-sarili na silang utak, may sarili-sarili na silang pag-iisip. Syempre naiisip nila na ang isip nila mga kachupa, ako ang dahilan ng hiwalayan ng magulang nila. Kasi syempre ako yung pangalawang nanay. Diba? Minsan iniisip ko, ano ba, kasalanan ko ba? Kung bakit naghiwalay yung nanay tatay niya? Kung para ganyan sila umasta. Yung mga ganon. Syempre hindi ko mapilit yung mga, yung mga nakatira dito na gustuhin ako. Kasi, baka mamaya pilitin ko ang dumabas pleaser pa ako, diba? Kaya parang sabi ko, Lord, maraming salamat dahil nakilala kita. Kasi kung hindi kita nakilala, feeling ko, mabilis akong sumuko. Kasi parang feeling ko ganito mga kasyopa si God, iti-testing talaga lahat ng patient mo. Maalis lang yung puot ng pangit ng pagkaugali mo.
isip ko, tinetest talaga lahat. Lahat ng test, lahat ng pagsubok, lahat ng sama ng loob ko, lahat ng sama ng pagkatao ko, parang pilit inaalis ng Panginoon. Parang ganun yung nangyayari ngayon sa akin. Kasi, ay, kilala niyo ako mga ka-chupa. Maldito ako sa maldita. Talagang masama ang ugali ko pagka nakitaan ko yung taong masama rin ng ugali. Yung parang gagantihan kita. Gaganti at gaganti talaga ako. Hanggat magantihan lang kita, masaya na ako. Parang ganun ako dati noon. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, mga ka-chupa, at alam ko kung paano gumawa na ang Panginoon ng trabaho niya, parang binibigay ko na lang sa Panginoon, mga ka-chupa, parang I let you handle this, Lord. Kung ito man yung aking kung ito man ang iyong paraan para mabago mo ko, para maalis yung lansya ba tawag doon? Mansya pala. Para maalis yung mansya sa pagkatao ko, baguhin mo ko, ganyan. Kaya mga ka-chupa, naniniwala ko mga ka-chupa na parang feeling ko test to, pagsubok to. Kaya doon sa mga stepmom na katulad ko, na nakapunta sa ibang bansa, may mga asawa, may mga dating asawa, yung asawa nila, yung may mga anak pa. Syempre, di ba yung mga anak hindi natin mapilit yan. Hindi natin sila mapilit kasi hindi pa sila bagets, hindi na sila bagets parang may sarili na silang utak na bawat galaw natin, parang bantay sila. Totoo yan hindi ako minsan naiisip ka na, bawat galaw na lang namin babantay mo. Wow, ka-chupa. Sino mang hindi maiinis sa galaw? Sige nga. Parang, ayan ka-chupa ako nag-open ako kasi sinishare ko sa inyo na minsan pagka mag-aasawa kayo, hindi basta-basta na sweet lang siya sa'yo. Nabibigay nga, napaprovide nga nila yung pero minsan iisipin mo rin na yung asawahin ko may mga anak, kaya ko bang intindihin yung mga anak niya? Paano ko yung mga anak niya binabastos na ako? Iintindihin ko pa ba? Diba syempre, diba iintindihin mo kasi wala kang magagawa, anak na ng asawa mo yan. Hindi mo pwedeng kalabanin kasi malaking tsansa nakakampihan ng anak ng asawa mo yung mga anak niya. 'Di ba? May mga tsansang ganoon. Kaya ako talaga maka-chupa. Totoo. Sometimes hindi ko na kinakaya. Kaya sabi ko sa inyo, minsan nakapapa-open ako, minsan napag-iisip ko na minsan nakakagawa na ako ng mali. Nagkakaroon na ako ng mansya. Nagkakaroon na ng sama ng loob yung pagkatao ko dahil sa mga na nakapalibot sa akin. Yun yung mga ko. Kaya sabi ko, maraming salamat mga ka-chupa. At natagpuan ko ang Panginoon. Kasi kung hindi talaga, feeling ko sumuko na ako. Totoo yun Feeling ko talaga sumuko na ako. Kaya ikaw wag kang baka mamaya kasi may mga kausap kayo sa dating site na ganito nga, mabait naman siya, may mga anak nga lang, ganyan. Mag-iisip kayo, isipin nyo kung kaya ba ng pasensya mo yung pasensya mo sa mga anak ng mga magiging asawa ninyo. Kasi ang hirap mga ka-chupa, totoo lang. Kaya totoo pala yung sinasabi ng Bible na mag-asawa ka ng taong walang alam sa sa kama. Yung wala talaga, parang holy talaga mga ka-chupa. Yung walang experience, walang mga ex. Ayun mga ka-chupa, sabi ko nga noon, sana kung alam ko lang, kung nakinig lang ako sa Panginoon, kung alam ko lang yung salita ng Diyos, feeling ko hindi ko ma-experience tong mga to. Diba? Pero hindi naman ako nagsisisi na pinili ko yung asawa ko. Kasi actually mga ka-chupa, totoo naman na parang lahat may dahilan ng Panginoon kung bakit kami nagkita, kung bakit kami nandito sa kung bait naman ang aking alaga. Buti na lang itong alaga ko. Napakabait. Ito na lang talaga yung nagpapasaya sa akin. Ay mga ka-chupa, feeling ko natagpuan ko yung asawa ko dahil yun nga, alam ng Panginoon na maliit pasensya ko So parang feeling ko papahabain ko pasensya mo, ganto.
Aalisin ko yung mancha na nasa puso mo, aalisin ko lahat ng mga sama ng ugaling meron ka. Ito, papakilala ka sa taong ganto dahil ito lang ang makakaano sa'yo, di ba? Kasi ang Panginoon, iba ang trabaho ng Panginoon, mga kachupa. Parang hindi mo siya maintindihan pero kung kikilalanin mo siya, magkakaroon ka lang relationship sa kanya, maririnig mo at saka ano mo yung sinasabi niya sa Bible Parang malalaman mo, kaya pala. Kaya ganito ko ngayon, mga kachupa. Sinishare ko lahat ng struggle ko sa buhay, pagkatao ko, yung routine ko sa bahay, yung mga feelings ko. Sinishare ko lahat para alam nyo, mga kachupa, na alam mo yung buhay na ganito pala yung magiging buhay ko kapag nag-asawa ko ng may mga anak sa una. Yun, kaya sinishare ko sa inyo kasi para alam nyo yung yung feeling, kung makakayanan nyo ba o hindi. 'Di ba? Kasi may mga iba talaga na minsan nga naghihiwalay dahil sa may mga anak. May mga anak sila sa una May mga dahilan 'yon, mga kachupa. Kaya kung hindi mo lalakasan yung loob mo, hindi mo lalakasan yung pananalig mo sa Panginoon, hindi maano ka hindi mo kakayanin Totoo yun kachupa. Parang feeling ko talaga, sinusubok talaga ako ng Panginoon. Siyempre, ayoko rin naman sabihin na, ganito yung ginawa niya, ganito ginawa ng mga nakatira dito, ganito yung tingin nila sa akin dito. Ayoko nang sabihin, mga kachupa, kasi ayoko spread yung negatively. Gusto ko lang na sana may idea kayo. Tulad yan, sinasabi ko sa inyo na pagka nag-asawa kayo, piliin nyo yung may takot sa Diyos, kilala ang Panginoon, may relationship sa Panginoon. Kasi kung yun lahat ang mga napili nyo, mga kasyupa, promise, hindi kayo magsisisi, mawawala yung worries nyo na pagka pumapasok ba yung asawa nyo, baka mamaya may minimit na babae. Wala mga kasyupa. Noon, nung hindi ko kilala ang Panginoon, hindi pa namin kilala ang Panginoon, lagi kaming may doubt sa isa't isa. Yung asawa ko, lagi nagda-doubt yan sa akin. Tapos ako rin, nagda-doubt din ako sa asawa ko. Nung nakilala ko ang Panginoon, parang bigla siyang nawala ng parang bula. Totoo yung mga sinasabi ko Kaya nung naging Christian kami, na-aral namin yung mga Bible, prayers, talagang sabi ko, peaceful pala pagkakilala mo ang Panginoon. Parang wala na yung problema mo na parang sa tingin mo ang laki-laki, wala. Parang ano lang siya, maliit na langgam lang na pwede mong patayin, pwede mong i-stop. Kasi totoo, mga kachupa hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nakakatuwa lang kasi hindi ko akalain na yung asawa ko pabalik sa Panginoon. Kasi nung bata nga daw siya, kilala niya na ang Panginoon. Lagi nga daw siya pinagtatawa ng mga kamag-anak niya Mga kapamilya pa niya, mga kachupa. Pinagtatawanan siya. Hindi ko alam, mga kachupa. Ako kilala ko ang Panginoon noon. Pero ngayon, nung nakilala ko siya ng gusto, nagkaroon kami ng relationship. Naririnig ko yung boses ng Panginoon. Nakikilala ko siya ng gusto. Tapos lahat ng mga pagsubok namin sa buhay, parang tinitingnan namin as a good sign. Tulad nung nawalan kami ng heater, gumastos kami ng pera, ang dami naming problema since, totoo mga kachupa, hindi ko man mabilang, hindi ko man maalala. Pero nung nakilala namin ng Panginoon, dami namin naging problema, mga kachupa. Parang sinubok kami. Kasi parang ano siya para siyang aalis ka na sa dati mong pagkatao, susubukan ka ng devil na bumalik ka sa kanya. Ganun yung mga yung mga experience namin ng asawa ko na kaya pala tayo nagkakaroon ng problema pagka malapit na natin kilalanin yung Panginoon, yung babalik na tayo sa Panginoon. Parang ang devil talagang gumagawa ng paraan para bumalik ka sa kanya. Kaya kayo, mga kachupa, kung babalik kayo sa Panginoon, asahan nyo na magkakaroon kayo ng mga struggle, pero hindi naman siya yung totaling super bigat. Syempre, kaya yan nilalagay sa inyo ng Panginoon. Parang feeling ko lang hindi ko alam kung tama ako or kasi tinitest kayo ng mga demonyo na bumalik kayo sa kanya.
May mga ganon, mga ka-chupa. Kaya kung ang feeling mo natatakot ka bumalik sa Panginoon dahil ang isip mo magkakaroon kayo ng malaking problema. Hindi. Kasi lahat ng problema namin, mga ka-chupa, parang may katulong kami. Tinutulungan kami ng Panginoon na ganito nga yung parang binibigyan kami ng knowledge, strength, wisdom. Lahat ng mga ka-chupa, yun lang feeling ko Kaya sinashare ko sa inyo kasi gusto kong malaman nyo na hindi pa huli ang lahat para kilalanin at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, tingin ko binibigay ito sa akin yung problemang naiisip ko, na nararamdaman ko na medyo negative. Feeling ko pagsubok to sa akin ng Panginoon kasi nga sabi ko sa inyo, maldita ako Parang gusto ng Panginoon na alisin mo yan kasi hindi yan pwede sa akin. Parang gano'n. Gano'n yung gano'n na yun sa isip ko. Kaya sabi ko, Panginoon, kung ito yung paraan mo para baguhin yung pagkatao ko, go. Parang iaano ko siya na, ilulok ko siya na this is good sign. Hindi siya negative, hindi siya sad, hindi siya mga kung ano-ano. Ililook up ko siya na parang this is the positive sign na siguro si God gumagawa ng paraan para baguhin ako. At saka, syempre, diba, hindi lang ako, yung mga tao rin na nasa paligid ko, feeling ko, yung mga nakatira dito, may dahilan kung bakit sa amin sila ang nakatira ngayon, nasa amin sila, diba? May dahilan yan, mga ka-chupa. Kaya kung ang feeling mo, buisit na buisit ka na sa mga kapitbahay mo or sa mga kasama mo sa bahay, mga ka-chupa, lagi nyo isipin na positive sign. Nandyan yan para turuan ka ng Panginoon, para baguhin yung pag-ugali mo, para pahabain ang pasensya mo, para baguhin yung view mo in life. Kaya sabi ko sa inyo, mga ka-chupa, don't always think negatively. Kasi minsan, pag nag-iisip tayo ng negative, nagkakaroon tayo ng action na negative din. At nakakahiya yun if gagawa tayo ng ganon. And then, hindi natin kayang i-explain kung bakit natin nagawa yun. Diba? Kaya sabi ko, mga Panginoon, maraming salamat. Dahil ina-experience mo sa akin to. Pina-experience mo sa akin tong buhay na to. Pinapahaba mo pasensya ko. Totoo, mga ka-chupa, I'm not telling lying. I'm not lying in front of the camera para maichika lang. Share ko talaga kasi gusto kong may malaman kayo na hindi lahat ng nakikita nyo sa vlog ko masaya. Merong times din na babadrip ko sa mga ugali ng mga kasama ko sa bahay. Diba? At saka ayoko na ipakita yon kasi ayoko rin gayahin nyo. So, inaano ko na lang, ina-explain ko na lang na paano ba i-handle tong sitwasyon na to. Diba? Mamatay kaya to pagka nilagyan ko ng heater. Gusto ko kasi yung soy nila, mga ka-chupa, mainit. Kasi ayun ang gusto ng aking halaman, mainit. Kaya ito, mga ka-chupa, natutuwa ako sa pusa ko kasi lagi nasaan ako, nandun siya. Kaya nababatrip ako pagka sinasaktan nila si Kiki. Nababatrip talaga ako. Ako lang ang pwedeng manakit sa kanya. Charot lang. Hindi ko sinasaktan ng Kiki kasi mabait Magka rito, Belis. Kami. Magka mama. Ang mama naman. Nahihiya sa camera. Nagbibinataan na kasi. Yung mga nakaraang araw, mga ka-chupa, hindi mo siya makausap kasi alam mo kung bakit? Bad na. Ano ka na nga? Kakaasar to. Bad pala. Hindi pala mabait to. Layas! Harutan mo na kami, mga ka-chupa. So, hanggang dito lang ang ating vlog, mga ka-chupa. I-update ko lang kayo bukas kung natuloy ba yung fasting o nag-cheat or ano. Kasi mga ka-chupa, dami ko nang kinain mga nakaraang linggo. Feeling ko lumalaki na naman yung mukha ko. Kaya kailangan kong mag-fasting. At magti-treadmill din ako later.
Pero mag-i-stretch muna ako. Manood kaya muna ako ng vlog or mag-edit muna ako ng vlog, no? So, hanggang dito na yung ating vlog, mga kachupa. Thank you for always watching and listening to my vlog and to my voice. Na kahit minsan, ang isip nyo, minsan lagi akong nagsasabi ng mga hinanakit sa buhay. Kung sinishare ko lang para meron kayong alam na hindi lahat ng nasa vlog na nakikita nyo ay maganda. Akin true to life lang to, mga kachupa, ha. Baka mamaya sabihin nag-iimbento na naman ako. Hindi, totoo yung mga sinasabi ko, mga kachupa, ha. Hindi lahat ng nakikita nyo sa vlog ay masaya. Oo, sabihin na natin may times na masaya, pero sa lahat ng vlog na inaano ko, ginagawa ko talaga, tumatawa na lang talaga ako kahit may problema. Kasi kung iiyak ako, wala, hindi naman din naalis ang problema. So, i-ano na lang natin siya. Take it as a positive sign na nangyayari sa buhay natin is para mabago ang ating karakter. Kaya kung sa tingin nyo may nambubuisit sa inyo, pagpasensyahan nyo. Kasi ang Panginoon, pinahaba ang pasensya ninyo. Yun lang, mga kachupa. Maraming salamat for always watching and God bless.